So, bali magpapagawa ulit tayo ng isa pang ganito. Ganyan ang kanyang itsura. Kapasok siya. Ito na yung natabas natin para sa ating display stand, no? Ayan, bali meron tayong ganyan. Kulang pa naman siya, pero ito muna tinapos ko. Ayan, naka 45 degrees siya. At dun sa ating gagawing display stand. Ayan, pinasukat. Ito yung mga sukat na ginawa natin, no? 4 na pirasong 120, naka 45 degree. Dalawang sulok naka 45 degree yun. Tapos, 6 na pirasong 30 cm, naka 45 degree parehas. Tsaka itong 4 pieces na 88 tsaka 4 pieces na 80. Yung kabilang side lang yung naka 45 degree. Ito. Naka 45, ito 30, naka 45. Itong haba, 120, naka 45 doon, naka 45 din doon sa kabilang dulo. Yung dalawang pampaan natin, yung kabilang side lang ang naka 45. Dito straight cut, 45 siya rito. Ano ganito gagawin natin, no? Itong kabilang side, ito na kasi isa. Ayun. Ito na yung isa. Meron na tayo ditong table. Ay, medyo mababa ito ng konti. Bali, ito yung ginawa natin kanina, 2 peraso. Ito yung isa. Ayun yung isa. Bali, magkasing sukat lang yun, no? Ito na yung isa, nakaganyan na itsura niya. Kanya-kanyang base frame, no? Yan. Pagkatapos, yung isa naman na yun, nakapasok dito yung isang leg. Pero pantay siya sa ibabaw. So, para makakuha natin yun, dito nag-allowance ako dito ng 2 inches. Ito, nag-cut na ako ng 4 na peraso, 2 inches. Ito. 2 inches sa tubular din. Ito rin magiging connector niya rin ito mamaya. Ito gagawin natin spacer para dito sa ating ginagawang paa naman dito. So, bali, lalagay ko siya rito. Spacer niya. Yan. Tapos, nag-welding naman natin siya pa ganyan. Yan, pa ganyan. Tapos, mag-allowance lang ako dito ng konti. Bali, ayun, nangyari ko na siya. Yan, balikan to. Nalawas ako dito ng hinati ko, 3/4 to, hinati ko lang siya kasi dito may papatol tayong salamin. Sa pinakaibabaw nito, mayroon tayong mirror. Salamin dito. Yan, ganyan. Nakababa siya ng konti. Yan, i-welding lang natin siya ng parang ganito. Yan, sa kabila na to. Yung spacer niya, para saktong-sakto spacer niya, dun sa ilalim. Ito gagamitin natin spacer niya para dito. Yan, ganyan. Saka natin siya i-welding.
bali nangyari natin siya masilihan lahat ng singit-singit niya, tsaka yung mga pinag-weldingan natin, ano. Tsaka lahat ng pinag-grinderan para malinis talaga siyang tignan. Yan. Hindi ko na siya na-primer kasi indoor naman siya. Hindi naman siya nakaka-absorb ng tubig o ng moisture sa loob na kasi ito. Displayan lang ito sa loob. Yan. Kaya hindi ko na siya primer. Pero once na pang-outdoor tool na to, bench natin pang-outdoor to, maobliga tayong i-primer muna lahat ng dugtungan bago tayo magmasilya. Para hindi kumatas yung kalawang. Pero ito naman is indoor. Tapos rush pa siya kaya naobliga tayo na masilya na siya kahit walang primer. Okay lang naman siya, gawa nga ng sabi ko nga, hindi siya nakaka-absorb ng moisture dahil nasa loob lang siya. Unlike dito na kailangan natin siya i-primer bago tayo magmasilya. Yan, ganun lang. Tapos dito naglagay tayo ng angular na aluminum angular para sa patungan ng salamin. Para hindi nakadirect yung salamin natin sa tubular. Tubular kasi natin na 3/4 is open lang siya. Lagyan ko lang siya ng aluminum. Yan, para dito papatong yung salamin natin. Tsaka dito, bali 6 lang yung patungan niya. Salamin kasi nakalagay dito. Para hindi mabasag. Once kasi na may matulis na bagay dito sa ating pagkakaputol ng angular, mababasag siya. Kaya, nilagyan ko siya ng angular. Niribit ko lang siya. Kaya may ribit siya. Dito 2 ribit. Yun. Ayan, sealed na siya ng silya. Ayan, liha na lang to tapos pintura. Okay, finish na siya. Gagawin na tayo sa salamin. Tapos dito, nagdagdag nga pala ako dito ng adjustable puting. Ayan, bali tornilyo lang naman to. Ayan, kabila. Para hindi lang nakadikit sa tiles yung ating pintura. Ayan, naglagay na dyan. Para just in case na hindi pantay yung level ng kanyang tiles, ma-adjust pa natin siya ng maayos. Yun. Lalagay lang tayo ng salamin dito. Bronze salamin yung gagalagay natin.